Topacio, idamay mo na din ang NCAP. Yun nga yung ibig niyang sabihin do sa sa EDSA. Oh. Yun na yung ibig niyang sabihin. Kaya po, no, ay pinahuli si Tebes o pinauwi po si Tebes, kailangan ng trophy, pantakip daw po doon. Pangulo yata nagutos nun eh. I don't need any assurance. Ang assurance ko po ay nasa batas. Nasa batas, the moment he lands in Philippine territory ay entitled siya sa council. Yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami nakikipag-ugnayan sa tatlong ahensya ng gobyerno. Yung NBI, DOJ, at saka ng Bureau of Immigration. Baka kasi sasabihin na wala to. Harang-harang na naman to. Hindi, pero yung kanina, mga kababayan, nakita ko ang aga niya doon sa NBI. No? Ang aga niyan dumating sa NBI para nga makita si Tebes. Tinatanong namin anong oras, saan lalapag, at paano namin makakausap ang aming kliyente. Wale, deadma. Paano yan? Sana lamang po. Syempre bibigyan pa ho nila, bigyan nyo muna ng panahon. Miski nga ho yung NBI, pagkalapag, saka pa lang nila pag-uusapan kung saan dadalhin si Tebes. Natural, wala pa silang isasagot sa inyo. Bigyan nyo muna ng panahon. Makapagpiano si Tebes. Diba? Tapos pwede mo na makausap yan. Pwede mo nang bisitahin yan. Nagmamadali eh. Ang kasama naman pala niya ay si dating judge at ngayon NBI Director Jaime Santiago, na alam po naman niya ang mga karapatan ng isang taong akusado sa krimen, na aside from the presumption of innocence, the right to remain silent against self-incrimination, and the right to counsel. Alam niyo po ang karapatan ng abogado na kausapin ang kanyang kliyente, mas matindi pa po sa mga kamag-anak, while relatives may properly be. Pero ito nakapasok na ho yan, mga kababayan. Nakita ko po na pumasok na siya doon sa NBI maagang maaga, kanina pa po, mga bossing. Ngayon, ang ingay na nito Pasyo, pumunta tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. No, si Pangulong Bongbong Marcos, ito nagsalita na din ho, mga kababayan. Nagsalita na din po si Pangulong Bongbong Marcos patungkol po dito sa pagkakaaresto kay Tebes. During the ASEAN. Pakinggan niyo po. Naku, ASEAN yata yung dahilan kung bakit isinuko si Tebes. Tingnan nyo. The former Representative Arnie Tevez, is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzman during the ASEAN meeting that I just returned from. Kasi pala, yung Timor-Leste, gustong maging parte ng ASEAN, mga bossing. At isa si Pangulong Bongbong Marcos, yung pumabor doon sa kanila para maging, tawag dito? Maging parte, mga kababayan. Natural, baka napag-usapan na yan, no? Kasi Tebes, madaming mga in-explain ng Pangulo. Ganun ba? Sige, pauwiin mo na. Bukas na bukas din. Kaya nagalit yung anak ni Tebes. No? Sabi ni Nardito, Lengayo, pwede naman nakasuhan ni Horta. Yan, tapos pahuli ulit sa Interpol. Ikaw talaga? Topings, anong kinalaman ng San Juanico at ng EDSA sa kaso ni Tebes? Ewan ko doon kay Topacio. In Kuala Lumpur. And that Timor-Leste was ready to send Tevez back to the Philippines. So this would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzman of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, kasi nga isa sa dahilan ng Timor-Leste, mga kababayan, ayaw ni takot sila doon sa kalagayan ni Tebes. Makakagulo sa kanilang bansa daw si Tebes. Biruin mo ba naman ikaw yung malagyan ng tag na terorista? Ikaw na presidente ng bansa o namumuno sa isang bansa, hahayaan mo na nasa loob 'yun? Siyempre hindi ho. No? Iuwi nyo na yan. Total naman, ready ang Pilipinas, nakuhanin yan. Ready ang Pilipinas at iniintay yan ng Pilipinas. Ibigay nyo na sa Pilipinas yan. Ganoon. Di ba?
Oh, The former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. di ba ganyan sa ano, ganyan ho ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. No? Maliit, malaki, pag may nagreklamo at may basehan yung nagrereklamo, kailangan mong harapin. Si ano ka man, si Kibuloy ka man, may nagrereklamo sa yung isang pobreng babae, na bata, may kalalagyan ka. Kailangan mong harapin. Hindi porket na pinahiram mo ako ng stage, binigyan mo ako ng mga speaker, binigyan mo ako ng mga babae. O yung babae po, yung ano, ibig ko sabihin, yung sayaw-sayaw. No, doon sa kampanya ko, tatanawin kong utang na loob at hindi na kita ipagagalaw. Hindi ho ganun si Pangulong Bongbong Marcos. Kagandahan no, mga boss, Chief Amo, sir, sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, pantay-pantay po lahat. No? Kahit tayo mahirap pag may umargabyado sa atin na super yaman, nasa likod mo ang gobyerno. Pantay-pantay. No? Makukuha mo ang hustisya. Sabi ni Sir Eseng Mariano, kahit anong bansa hindi mo magugustuhan na manganlong ng kriminal. Oo. Di ba? Total naman, siguro sabi ng Timor-Leste, ready na at atat na ang Pilipinas na iuwi si Teves. O sige, pauwiin mo na yan. O. Mismo si Topacio ang nagsabi, mga bossing. Ano sabi ni Topacio? Sabi ni Topacio, ang konti ng like nyo kay Mark Ramos. O. 614 lang daw ang like nyo. Hindi, mismong si Topacio, mga kababayan, ang nagsabi, Timor-Leste ang humusga. O. Na pauwiin si Teves. Di ba? O, tuloy. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. Ayan, naharap ka na. No? Ngayon, ipaliwanag mo ang sarili mo. Ipagtanggol ninyo ngayon ang sarili ninyo. Di ba? Hindi yung pamilya kayo, nakatakas kayo, nakalayo kayo, nagtatago kayo, saka kayo magpapaliwanag. Diyan ang tamang pagpapaliwanagan. Ngayon, ang tanong po natin kanina, mga bossing, no? Sino po sa tingin ninyo ang mas mauuna? Si Roque po ba? Or si Bantag? I-comment nyo lang dyan po sa ilalim, mga kababayan. No? 1,800 viewers. O, ano pa gagawin ninyo? Bago tayo magsilabasan dito, pakipindot po yung like. No? Paabutin natin na 1,000 yan. Pakipindot na din po ang share. At sa mga hindi pa nakasubscribe, isubscribe nyo na din po ang channel na ito. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating